Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video ay nagsimula na kami magdala ng mga pantanim sa aming kubo dito sa itaas ng bundok at nagluto kami dito ng sinapot. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Bago kami umakyat dito ng bundok ay kumuha muna pala ako dito ng puno ng tanglad dito sa taniman ni binan kong babae. Marami siyang tanim dito na iba't ibang klaseng mga gulay mga kapugi. Dito lang yan sa likod ng aming bahay at nagbunot na ako dito ng tanglad para gawing pangtanim doon sa ating kubo para pag magluluto tayo doon ay meron tayong makukuha na ng dahon ng tanglad at nilagay ko na ito dito sa aking bag at magdadala na rin ako dito ng tubig mga kapugi dahil pagkatapos ng bagyo ay ilang araw naman dito hindi umuulan at sobrang napakainit na naman ng panahon. Kung in case man hindi dumating ang ulan, at least meron tayo nakaimbak na tubig doon sa itaas ng bundok mga kapugi. Sakto pag-akyat ko dito sa kalsada ay biglang dumating dito si Tio Nilo para ibigay itong pantanim na kamuting kahoy na nakuha niya sa kanyang taniman at balak naman itanim ng biyanan kong babae dito sa gilid ng kalsada at kumuha lang tayo dito ng pantanim para doon sa ating kubo. Pagkatapos ay pumunta na kami doon sa bundok. Ang kasama ko pala dito ay yung aking asawa, si biyanan kong babae at ang aming pamangkin. Si binan kong lalaki pala ay hindi makakaakyat ang bundok dahil may injury pa ito sa paa. Gawa ng natamaan siya ng bunga ng nyug noong nakarang araw pa habang nagkakangkot sila ng nyug dito sa gilid ng kalsada. Hindi naman ito gaanong malala kaso nahirapan lang siyang maglakad kaya kami na muna ang mag-asikaso sa kanyang taniman. Ang taga-video pala sa akin dito mga kapugi ay itong aking asawa kaso ilang hakbang pa lang ay hingal na. Pero hayaan na natin mga kapugi, hindi yan sanay dahil minsan lang yan umakyat dito sa bundok at inalis ko dito sa daan anto yung dahon ng nyog dahil delikado ito mga kapugi dahil madulas ito sa tsinelas at sa mga nakasuot na buta lalo na kapag pababa ka ng bundok at mapakan mo ito at naku baka mapagulong ka pa paibaba. Nasabi ko ito mga kapugi dahil ilang beses na akong nadulas dito na ang sani nito ay dahon ng nyug. Sa ilang minutong paghihirap sa pag-akyat ng bundok, sa wakas ay nakaabot na ako dito sa aming kubo at inilagay ko na dito kaagad ang dala kong tubig. Inalis itong kahoy na aking ginamit para makapagpahinga ng kaunti at tulungan dito si binang kong babae para magtanim ng papaya dito sa gilid ng kubo. At ang variety pala ng papaya na itatanim namin dito ay yung kapag bumunga ito ay kulay dilaw. Tapos kapag mahinog naman ay nagkukulay orange ito. Katulad ito sa tanim ni Bina noong nakaraan. Diba ang ganda ng bunga niya mga kapugi? Ito yung ginagamit namin sa pagsahod ng tubig ulan. Kaya kapag malakas ang ulan dito ay nakakaipon kami ng tubig para sa pandilig ng mga pananim. At malapit na rin mahinog ang mga tanim ni Bina ng mga pinya. At marami pa doon banda sa dulo mga kapugi. At inalis ko na muna dito ang takip ng bintana at para maging maliwanag naman ang loob ng ating kubo. Mayabong na rin ang tanim dito ni Bina ng kalabasa. Hindi muna ako nagdilig dito dahil basa pa naman ang lupa at may tumutubo ditong balago na mayroong tinik na kung tawagin dito ay namo. Kinakain ito pero ito ay nakakalason. Kailangan lang ito ng tamang proseso ng paglilinis para makain ito at tinakpan na muna ni Bina ng dahon ng anahaw ang kanyang tanim na papaya para hindi ito malanta sa sigat ng araw dahil masilan pa ito pag bagong tanim at pinutol-putol ko na dito ang dala namin kamuting kahoy na pantanim at habang si Binang kong babae ay busy pa rin sa pagtatanim ng kanyang mga dala na mga binhi. May mga dala din siya dito ang kakao na pantanim at yun din ang itinanim niya sa palibot ng aming kubo. Pagkatapos kong magputol ay kinuha ko na dito ang tanglad na pantanim. Hinihiwalay-hiwalay ko lang ito at iniingatan na hindi maalis ang kanyang mga ugat. Nilinis na din ang area na pagtaniman ko ng tanglad. Malapit lang ito sa harap ng aming kubo para pag kailangan natin ito sa ating pagluluto ay malapit lang ang ating pagkukuhanan. At nang natapos ng si Bina na magtanim doon ay tinulungan niya na ako dito magtanim ng tanglad. Akala namin ang pagdating ng bagyo ay tuloy-tuloy na ang pagulan para mabungkal na namin at alisin na ang puno ng mga pakwan. Kaso sobrang napakainit na naman kaya mag-aantay na naman kami kung kailan uulan. At nang natapos na kami sa pagtanim ng tanglad, kamuting kahoy naman itong aming itatanim. Kahit ano lang na gulay ang aming itatanim dito mga kapugi. Basta kung ano ang available at bagay sa klima ng panahon ay itatanim natin dito. Pero ngayon ay matigas pa ang lupa ay paunti-unti na lang muna. Nagsimula na ako dito magbungkal ng lupa. Dito lang ito banda sa mabangin na area. Malapit sa tanim na kalabasa na biyanan. Matigas ang lupa dito mga kapugi. Kailangan pa ito bungkalin at pipinuhin bago ito taniman. At bago ka magtanim ng kamuting kahoy, kailangan mo itong i-double check kung saan yung puno at dulo nito. Dahil kung baliktad ang pagkakatanim mo dito ay hindi ito tutubo. Naranasan ko yan nung first time ako magtanim nito. Hindi ko alam na baliktad pala ang pagkakalagay ko. Ang malupit pa ay tayong tayo pa ito. Ayon sa kakantay kong tumubo, nabulok na lang ito. Diba ang lupit ng kapugi? Pati yung ugat na nabulok ng puno ng nyog ay amin din itong tinaniman ng kamuting kahoy. Matigas lang naman ang lupa dito dahil sa maraming ugat at natapos na kami dito sa pagtanim. Sa sobrang init na dito at nakakauhaw na din kaya bala ko ditong kumuha ng buko. Kaso nung nahulog sa bangin itong bunga, naalala ko pala may tubig pala doon sa kubo.
Sa sobrang inis ko dahil di nakainom ng buko, itong panungkit na ginamit ko ay ginawa ko ng panggatong. Kahit paano mapapakinabangan din. Pagkatapos ko na magputol ng kahoy ay nilagay ko na ito sa loob at nag-aasikaso na dito ang aking asawa sa pagluto ng aming merienda. Ang tawag pala sa lulutuin niya dito ay sinaput. Ito din yung merienda na paborito din ng mga taga Bicol. Masarap din ito mga kapogi at napakadali itong lutuin. Harina at saging lang ang ingredients nito. Maglagay lang tayo dito ng harina na sakto lang sa ating lulutuin. Lagyan ito ng tubig hanggang sa ito ay lumapot ng kaunti. Pagkatapos ay ibuhos ito sa mga nahiwang hinog na saging. Halo-haluin lang ito ng maigi hanggang sa mabulutan na ito lahat ng harina. At habang nagluluto kami dito ay busy naman dito si Bianan sa paglilinis sa paligid. Gumamit din kami dito ng dahon ng anahaw para sa pansapin. Doon sa ating lulutuing sinapot, pinahiran lang ito ng konting mantika ang dahon nito para hindi dumikit ang ilalagay nating saging na may harina. Sa bawat dahon dito mga kapogi ang ilalagay lang namin ay 4 na hiwa ng saging. Pagkatapos na naming inihanda ang lahat ay nag-init na kami ng kawali. Tapos ay naglagay ng mantika na sakto lang sa ating lulutuin. At nang mainit na ay atin na itong isinalang. Ang purpose pala ng dahon na ating inilagay ay para hindi dumikit ang saging na may harina dito sa ating kawali. Kapag matigas na ang harina nito ay pwede nitong tanggalin ang dahon. At kailangan mo itong bantayan ng maigi dahil ito ay mabilis masunog mga kapugi. Diba sobrang bilis lang itong lutuin. At ito na ang finished product na ating nilutong sinapot mga kapugi. Simpleng merienda sa mainit na panahon. At ito lang ang aming simpleng buhay dito sa Bicol, Sorsogon. Comment po kayo mga kapugi kung saan nakaabot itong aking video. Kung niluluto nyo rin ba ito sa inyo at anong tawag nyo rin dito sa lugar nyo. Tara mga kapugi, magmerienda po tayo. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.